na si Ping Lacson. Oh, pasok. Very un-Filipino daw. Very un-Filipino raw o hindi ugaling Pinoy ang ginawa ni Senator Amy Marcos sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Suspecha ng ilan, nililihis lang ng senadora ang issue. Nasa front. Paano nililihis yung issue saan? Sige. Pakinggan natin. Ngayon ang balitang yan, si Mayan Los Baños. Bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Naawa ka kay Bongbong? Bilang isang Pilipino, naawa ka kay Bongbong? Magnanakaw si Bongbong 100 billion insertion, 51 billion yung in-insert. Yung di umanong corruption, naawa ka sa kanya? Putang ina, maawa ka sa amin, ninanakawang kami. Putang ina ka, Ping Lacson, bobo ka talaga. Maaawa ka sa kanya, hindi ba ikaw noong 2022 nagsasabi magpa-drug test siya? Di ba kayo ni Pacquiao nagpapakalat na adik si Bongbong? Kayo ni Pacquiao nagpapakalat nun eh. Tapos ngayon naawa ka sa kanya dahil kaalyado mo na siya? Putang ina, mga traidor talaga kayo. Kapal ng mukha nyo talaga. Tigas na mukha nito ni Ping Lacson, naawa daw siya kay Bongbong. Naawa ka sa mga taong namatay sa Cebu, di ka naawa? Sa mga nawalan ng mga tahanan, hindi ka naawa? Dahil sa korupsyon, dahil adik yung nagdidesisyon, dahil magnanakaw yung nasa gobyerno, hindi ka naawa doon sa mga tao? Mas naawa ka pa doon sa adik? Di umano ha. Ito, ang nagsasabi nito si Amy ha. Ini-echo ko lang yung sinasabi ni Amy. Patunayan nila yung sinasabi ni Amy hindi totoo. Hanggat di nila pinapatunayan yun, adik ang tingin ko dyan. Oo. Bahala kayo kung anong tingin ninyo, pero ako adik ang tingin ko dyan. Hanggat hindi nila napapatunayan na yung sinasabi ni Saldico, hindi totoo na 56 billion yung napunta sa kanya, magnanakaw para sa akin yan. At ramdam daw ni Senador Ping Lacson ang sakit na posibleng nararamdaman ngayon ni Pangulong... Utangin na, sakit na nararamdaman. Wala nga, baliwala nga eh. Nakita nyo nga eh, baliwala, di ba? Nagpupunta pa sa kung saan-saan, nag-i-speech pa. Kung talagang depressed yan, makikita mo. Hindi, nakakatawa pa nga eh. Nagsasasabi nyo, walang pakialam yan. Sabi ko sa inyo, ang isang adik, manggagahasa yan ng lola. Manggagahasa yan ng kapatid. Manggagahasa yan ng nanay. Ganyang ka ganyang ka demonyo ang utak ng isang adik. Tapos maaawa ka dyan, walang pakialam yan kahit anong sabihin mo sa kanya. Pogi siya sa paningin niya. Bongbong Marcos, kasunod ng pandalaglag sa kanya ng sariling kapatid na si Senador Amy Marcos. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, sinabi ng senadora na dati na raw nagdodroga ang Pangulo. Alam mo, that's very un-Filipino. Kasi tayo, ano yun? Anong very un-Filipino? Tarantado, ang very un-Filipino yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte. That's very un-Filipino. We have our courts here. Pinadala natin siya sa ibang bansa for trial. Putang ina nyo, yan ang very un-Filipino. Ang very un-Filipino, mga boss, yung pera ng taong bayan ninanakaw mo, that's very un-Filipino. Ang un-Filipino is people are requesting for accountability and for a drug test, hindi mo ginagawa because that is not included doon sa public offices, public trust. Yan ng un-Filipino. Mga hayop kayo. Magkaaway man yung magkapatid, di ba nalilimit yung usapan within the confines of home? Di ba nililimit yung usapan within the confines of home? Hindi ka nakinig kay Amy. Ping Lacson, hindi ka nakinig kay Amy. Ang sabi ni Amy, bata pa kami, sinasabihan ko na yan. Ang tatay ko, sinasabihan ko na. Kinonfine na nga nila. Amy Marcos is 69 years old now. 69 na siya. Ping Lacson. So ang tagal, for 69 years, itinago nila yan. Itinago niya yan. Sa sarili nilang tahanan, itinago nila yan. Alam nila na adik si Bongbong, bata pa, itinago nila yan. So nilimit nila yung usapan within the confines of a home for 69 fucking years. Anong sinasabi mo? Kaya nga nilabas na to ni Amy because nakikita na ni Amy ang dami nang nadadamay, ang dami nang namatay, ang gulo-gulo na ng Pilipinas dahil wala na sa katinuan yung kapatid niya at di umano yung kapatid daw niya dinodroga ng mga nasa paligid niya. Oh, hindi ba? Anong sinasabi mong pag-usapan within the confines of a home? At 69 years old, sinasabi na nga ni Amy na I've been addressing this with him before.
pag sinusukol ko siya, magbabago na ako. Magbabago na ako. Pinaasawa ko pa nga si Lisa sa kanya para tumino siya. So ina-address nila to noon pa, kaya lang wala talaga, Ping. Nasabi mong within the confines of a home, tatanga-tanga ka. Hindi ka nakikinig dun sa sinabi ng tao, tapos nagre-react ka. home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan, but not in front of hundreds of thousands of... Bakit sinabi yan ni Amy in front of hundreds of thousands of Filipinos? Kasi presidente siya ng Pilipinas and he is the president of the whole country na merong 119 population million. So kailangan niyang sabihin talaga sa taong bayan na malaki problema natin. The reason why we are in this situation because we are being governed by a person which is sick, sakit. May sakit sa utak yung ano natin, yung namumuno sa atin. And I have to tell you this kasi nga, you have to brace yourselves. Kasi in the future, if we are still being governed by this person, mas marami pang problemang pwedeng dumating sa atin. Yun yung sinasabi niya. That's why sinabi niya ito dyan sa harap ng pagkarami-rami ng tao. And nagpunta nga yung mga tao dyan para maglabas ng kanilang sama ng loob sa gobyerno. So nilabas lang din ni Amy Marcos yung kanyang sama ng loob at sinabi na, putang ina, yung mga nakapaligid sa kapatid ko puro adik, puro magnanakaw. O yung kapatid ko ang bait-bait niyan, matino naman tao yan, pero putya nilulong nila ng sobra. O tapos, anong nirereklamo mo? Ikaw talaga, Pingo, hindi ka marunong. Filipinos. Especially in a religious gathering. Wala raw nakikitang motibo si Lacson kundi politika. Ito naman ang pahayag dyan ni Senate President. Walang nakikitang motibo. Yun na nga yung motibo niya. Ang motibo niya is marami nang namamatay, sir, dahil sa maling desisyon ng isang adik na presidente. Dahil nga yung mga nakapalibot sa presidente, puro demonyo. Kaya ini-expose ni Amy na, sinasabi na nga ni Amy na hindi mo na kayang ayusin itong mess na ginawa mo. So I think it's better for you to just step down, let's just go home and magpagamot ka na. Di ba ibig sabihin mahal niya yung kapatid niya? Kasi kung sinabi niya na let us jail Bongbong Marcos, let us bitay Bongbong Marcos because of what he's done to the country, wala man siyang sinabing ganun. Ang sinabi niya, tara na ading, uwi na tayo, aalagaan kita, magpagamot tayo. So, concerned siya sa kapatid niya and at the same time, concerned siya sa bayang Pilipinas. Kaya nga, sinasabi niya na yung kapatid niya is not fit to become president even if ako yung naglagay sa kanya dyan, ang laki ng kasalanan ko. Pero sa nakikita ko ngayon, palala na ng palala, masyado ng malala. Iba na siya magsalita, utal-utal na, palabo-labo na kung ano-ano na yung sinasabi. Enough is enough, tama na. Pagod ka na, may sakit ka, umuwi na tayo, namamatay yung mga Pilipino. That's the whole point. Tito Soto. Could be the defining moment of her political career. Sabi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy, kailangan malinawan ng taong bayan. True. Kailangan malinawan talaga ang taong bayan kung totoo itong mga issues na ito. Oo, whether totoo or hindi itong mga sinasabi ni Amy, they have to show proof that it is not true. Lalo raw tumindi ang kanilang panawagan na magpa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ang Akbayan Party List naman gusto nang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Yung mga usaping pampamilya raw ay hindi dapat nakakaapekto sa bayan. Pati si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon naman nagalit din kay Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Gago, sira na. Matagal na sira, Gadon, parang ulo mo. Sira na pamilya niya, matagal na. Magnanakaw ang tatay niyan, magnanakaw ang nanay niyan. Plunderer ang nanay. Nakasuhan at nasintensya ng Sandigan Bayan, magnanakaw ang nanay niyan. Ang tatay magnanakaw din. Sira na pamilya talaga niya. Putang ina, parang mga ulo nyo, sira na din. Nagsasasabi mo na naman dyan, tulog ka na.
Ipinagtanggol din ni Gadon ang First Lady na inakusahang nagdodroga umano. Wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa niya. Oo nga. Kaya sinabi na nga niya sa kwento eh. Wala nga sa posisyon. Bata pa sila noon. Pinakasal ko nga kasi nga putang ina wala na sa hulog tong kapatid ko. Baka sakaling tumino. Hindi nga tumino, lalo lumala eh. Sige ka doon, nakikialam ka, di ka naman kano-ano. Putang ina ka, di ka naman nila kilala noon eh. Ngayon ka lang naman nila naging kakilala eh. Wala ka namang kwentang tao noon. Huwag ka naman makialam, di ka naman kapatid. Para kang si Claire Castro eh. Mas magaling ka pa sa ate eh. Problema ng pamilya yan, pinakikialaman nyo. Pabayaan nyo sila mag-away-away. Alam mo, Larry Gadon, ito na lang ang ano mo. Putang ina to si Marcos, sinungaling to eh. Bongbong, lika, pa-drug test tayo. Ganun lang mga simple yun eh. Kahit anong bula ng bibig mo dyan, mamatay ka sa kakamura mo dyan, walang magagawa yan. Bakit? Iisipin ng tao, addict talaga si Bongbong hanggat hindi siya nagpapadrug test ulit. Yun ang i-advokasya mo. Yun ang pumunta ka kay Bongbong, total, wala ka naman ng trabaho. Hindi pala, malaki pala trabaho, malaki kinikita mo sa gobyerno. Hindi ka naman na abogado, punta kay Bongbong. Bongbong, lika na, putang ina nitong ate mo, tarantado talaga eh. Magpa-drug test tayo ngayon din para masampal natin ang katotohanan itong mga putang inang mga pati mga banateros na to na naniniwala kay Amy. Di ba? Kasimple-simple, Larry Gadon, iyak ka nang iyak dyan eh. Senator Amy Marcos. Di ba abogado ka? Di ba pag abogado kailangan puro prueba? Anong prueba? Walang prueba yung sinasabi mo kahit na bumula bibig mo. Kahit sumabog yung ilong mo. Walang ano yan, walang kwenta yan. So long as hindi kayo nagpapakita or as long as hindi kayo nagpapakita ng prueba na hindi addict si Bongbong, addict sa amin yan. Saan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Nandun dyan pa rin. Ikaw ang wala ng utak. Kaya nga na-disbar ka 2 beses pa. Tingin ni Gadon, nag-iingay si Senator Amy dahil malapit na raw kumanta ang umano'y bagman ng senadora. Wala, malapit nang kumanta yung bagman niya. Putang ina, ang may kumakanta na nga, puro sa inyo eh. Kinakanta na si Saldico, kinanta na ni Saldico si Romualdez, kinanta na si Bongbong. Tapos sasabihin nyo, malapit na kumanta. Putang ina niyan. Lapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Gago! Kahit contributor si Diskaya sa campaign niya, kinuha nga ni Bongbong yan sa ticket niya, tanga. Si Bongbong nga nagpatakbo eh, sumumpa pa sa kanya yan eh. Nung tumakbo sa Pasig yan. Bobo, iano mo lang, ipapahamak mo lang lalo si Bongbong. Diyan sa mga kaututan mo. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Senator Amy Marcos. Yan na, di ba? Ang init ng mga balita. Mainit ang mga balita, mga bossing. Grabe, umaatikabo. Oo, at talaga namang nakakahiya ang mga nangyayari ngayon. Ako, napahaba yung vlog ko. Pag-uusapan natin ulit mamaya yung iba pa nating mga nakalap ng mga balita. Mabuhay ang bayang Pilipinas, huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil sa ating pagbatikos. May pag-asa pa ang Pilipinas, na uutot na sila. Kaya kita nyo, kaliwat kanan na yung mga dumidepensa sa kanila kasi nga hindi na nila kayang depensahan yung mga sarili nila. At unti-unti, ang Diyos ay gumagalaw. Sama-sama tayo magdasal na magtuloy-tuloy ito. Malay mo. Malay mo naman, di ba? Isa sa mga susunod na mga araw, yung inaantay natin, inaasam-asam natin na katiwasayan sa Pilipinas, makamit na natin. Mabuhay kayong lahat. Salamat sa panonood. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y